Ayun, no, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga karabas. At syempre, welcome na naman po sa ating aviary dito sa likod bahay. Ano? Isa na namang episode tayo tungkol sa mga ibon ba. So ngayon mga karabas ay marami nagsasuggest sa akin sa comment section. Tsaka yung mga tropa natin na mag-iibon, nasubukan ko daw mag-hand feed. Para daw syempre mas maamo. Ginagawa po talaga yon sa mga aviary, ano, tsaka sa yung mga breeder. So, winawalay po natin yung mga sisiw sa pugad. Tapos tayo yung nagpapakain mismo sa kanila. That way, magkakaroon tayo ng bond sa kanila or magkakaroon tayo ng imprint sa kanila. Human imprint ba? So, dito hindi naman kasi issue yung magkaroon siya ng human imprint. Actually, mas maganda nga po 'yun. Human imprint is yung nasanay sila ba na meron tayong merong tulong ng tao sa kanilang pagkain, yung bond sa kanilang amo ba, yung sa kanilang owner, ganon. For example, merong isang tao halimbawa, nag-capture siya ng agila, which is bawal na bawal, di ba? Inalagaan niya 'yon, pinapakain niya 'yon. So kapag yun po ay kailangan niya ng i-surrender o pag yun po ay na-apprehend ng batas, no, ng otoridad, DNR, mahirapan pong yun sa wild, mahirapang i-introduce uli sa wild, mahirapang i-release kasi may human imprint na sila. So dahil mahirapan na silang mabuhay sa gubat dahil nasanay sila na tao yung nagpapakain sa kanila. So sa case po natin ngayon, ayos lang magkaroon ng human imprint dahil mas maganda nga yun, dahil alaga naman natin sila talaga, pet. Siguro lang muna natin sila, iwawalay ba? Kasi baka hindi tayo sure, baka hindi pa sila kumain ngayon sa kapag sinubuan natin. So pag nagutom pa sila, saka sila may pilitang kumain kung ano yung ipapakain natin sa kanila. Which is, eto. Ayan, may mga nakapagturo sa atin, mga DIY. Ito, gamitan na natin ng brand, yan. Cerelac po, or oatmeal na pambata, na yung walang milk. Tapos, chick booster. Yan po yung mixture. Tapos ito ngayon, paglalagyan natin ng capture muna natin sila doon sa loob ng kulungan, Iwalay natin. Ayan. Tara. Okay. Silipin natin yung mga pugad, yung mga candidate for walay. Silipin natin. Hindi pwede daw mga karabas na May nag-tip sa akin na tropa, si Kuya Bong. Hindi daw pwede yung sobrang medyo malaki na. Ay, ito mga karabas, hindi na daw to pwede. Kasi, sabi niya, matigas ng ulo na to. Kaya nasilipin nyo. Ayan, hindi na daw pwede yan kasi masyado nang malaki ba. Malaki na sila. So, mamimili po tayo ng medyo katamtaman lang. Ay, ito po, itlog pa lang to. Grabe, dami 2, 4, 6, 6. Ito, wala pa. Ayan, ay, medyo malaki na rin. Maganda daw yung halos wala pang balahibo. Konti pa lang yung balahibo niya. Malamang dito tayo makakakuha ng iwawalay at i-hand feed. Para meron tayong maamo mga karabas. Wala. Yung pugad po nila, yan? Yung mga sanga-sanga na malunggay, Yan. Binabalatan nila. Dito ata ay maraming sisiw Ay, wala. Grabe ang pugad Ganda Galing gumawa. Pinapahusong ko kasi sa malunggay mga karabas Tingnan niyo yung malunggay na nilagay ko na nakaraan. Yan sanga na lang yung natira. Wala na lahat, wala nang balat. Ito ay puro itlog din. Alam ko meron ditong may maraming sisiw Itlog din.
Hanggang dito na ano pa. Ito siguro yan, itong last. Yan. Ito. Ha? Sisipaan pa yun. Tsaka uneven po sila oh. Nawawa yung ano, nawawa yung isang maliit no. Oh, hindi sabay-sabay oh. Tatlo sila, di ba? Oh. So, gagawin natin, iwawalay po natin tong dalawa. Dalawa lang. Para i-hand feed natin. Titira natin tong isa. Ang iwalay natin yung dalawang maliit. Ito. O itong malaki. Itong isa mga karabas ay nabugok. Wala siyang ano, hindi siya fertile. Dito ka. Hello. Hello. Anong kulay niya? Gray. Parang gray. Gray siya, no? Anyway, isa lang muna siguro mga karabas kasi on trial pa lang tayo. Nagpo-practice tayo ng hand feeding, ano? Para mas matutukan natin siya. Okay, isa lang. Siya yung pinakamalaki. Natira yung dalawang maliit. Para makapag-focus yung inahin doon sa maliit. Yan o mga karabas, oh. Ang cute! So, itong box niya mga karabas, pansamantala lang po ito. Kasi ito lang yung nakita natin kanina. Pero gamitin po natin ay plastic. Tapos lagyan natin ng kusot. Tsaka mga damo-damo. Tsaka dayami. Lagyan natin ng kusot. Kaya hindi siya dapat flat mga karabas eh. Hindi dapat siya nadudulas. Tama tulad na to, yung paa niya oh. Di ba nadudulas siya oh. Naka-straight yung paa niya. Kasi kakalakihan niya yan. Kakalakihan ng paa niya yan. Anong tawag doon? Yung split legs ba yan tawag doon? May term doon eh. Nalalaki siyang kagano yung paa. Uunat. So kailangan, yun pati yun ay kailangan natin i-consider. Kaya ang ano niyan, medyo nakaganyan eh, yung pugad niya. Para hindi sila nakasplit, para hindi sila nadulas yung paa nila. Okay, mamaya po, subukan natin gumawa ng formula. Tapos, subukan na rin natin siyang ano, subukan na natin siyang pakainin. Pero punong-puno pa yung butsi niya eh. Huwag muna nating lagyan. Hayaan muna natin siyang mapamilyarize sa akin, sa tao. Gagawin nating maamo ito mga karabas. Ayan, sarap na gano'n no, yung tipong nag-work ka sa office, may isang ibon ka dyan na makulit. Padapo-dapo na ganyan sa computer, padapo-dapo sa'yo, ganyan. Ingatan lang natin, may mga pusa sa loob. Doon delikado, pero hindi. Sanayin natin yan. Tsaka pag inano natin siya sa loob ng bahay, kasi yung office ko po, sarado naman eh. Pwede doon. Pero pag dito sa loob ng bahay, nag-usap na kayo ni Miss Harabas eh, kulong lahat ng ano niya, ng kanyang pusa. Ayun mga karabas, tuloy natin yung vlog natin sa pag hand feed nitong ating inawat or winalay na ibon kanina, na lovebird. Ngayon po gagawa tayo ng formula. Gagawa tayo ng yung pampakain sa kanila mismo. Meron po tayong chick booster. Ito po 'yon. So, hindi ko alam kung anong brand. Basta chick booster po siya. Tapos yun, yung oats. Yung Cerelac natin So, ayan. Gagawin natin, pipinuhin natin mga karabas yung ating chick booster. Kailangan kasi pinong-pino para madali na lang malusaw. Yan. Okay. Kailangan kasi pinong-pino eh. Yun. Isang parte nito. Dalawang parte na to. Yun. Okay. Tapos ito mga karabas. Ahin natin to, kutsara natin. Alam ko meron talagang pang na to eh. Pang kutsarang pang hand feed talaga. So gagawa tayo DIY.
Yan. Tupiin lang natin tong kutsara natin. Yan o. Para sakto sa bibig niya. Yan. Yan o. Yun. Chink. Yan. Tapos, kapag kaya niya na po dito, gagamit din na tayo na to. So, kaya lang, ang nabili ko na to ay merong meron ito oh. Kasi pang to pang medical use to eh. Oh. Ano natin? Tanggalin natin. Yun. Yun. Lumabas yung pinaka niya. Ito lang oh. Yan. So okay. Subukan natin pakainin mga karabas kung iti-take niya na. So pinagutom-gutom na natin siya. Lagyan natin ng konting tubig. Pag natikman niya na yan. Halika, dali. Ayaw niya pang i-take. Busog pa kasi siya eh. Ang dami laman ng niya eh. Yan o. Ito mahirap to sa umpisa. Yung paano natin gagawin na masanay siya dito sa dito sa kutsara na may pagkain. Pero once na natikman niya na yan, kadali. Yun. Kita mo? Yun oh. Good job. Medyo medyo gawin pa natin malabnaw. Malapot masyado eh. Ayaw umagos eh. Tinake niya na kanina mga karabas. Yan. Cute! Ayan. Kaya dali. Oh. Yan o. Yan o. Yun. Yun. Yun o. Kita niyo ba yung mga karabas? Yan. Ito na ang simula ng iyong paglusog, Nax. Pero siya po yung pinakamalusog doon sa pugad kanina, no? Madali na pala turuan eh. Yan nga lang. Tatsagain natin mga karabas. Yan. Baka mas makakapag-take siya ng pagkain pag dito. Hindi natin alam kung anong gender na to, kaya pag-isipan natin kung anong pangalan nito. Ayun o. Ayun o, nakikita niyo ba yung mga karabas? Yun! Yay!
Mhm. Parang mas okay sa kanya dito sa ano, Siringilya. Okay. Yeah. Unti-unti lang. Yay! Unti-unti lang. Masanay din tayo parehas. Masanay din ako, masanay ka rin. Kasi first time ko mga karabas mag, ano, mag hand feed, ano. Okay, sige. Thank you so much sa panonood mga karabas. So, abangan niyo po yung sunod na episode ng pag hand feed natin dito, ano. Ingat po tayong lahat. God bless po.